Subalit, naghahari ba sa iyo ang Diyos? Nangingibabaw ba sa iyo ang Kristo? Hindi mo maaalala ang sakit mo sapagkat araw-araw may lakas ka na di mo matanto saan mo ito kinukuha, na di mo malirip bakit nagkakaganyan ka, samantalang sa dating buhay mo, konting puyat ay masakit ang ulo mo. At yan ang Espiritu, ganyan kumilos sa tao. Kung sa dating marumi ang isip mo, marami kang iniisip na masama sa kapwa mo, napaparamyaan, nahuhugasan, para kang binuhusan at nilinisang ganap, sapagkat ang daratal sa iyo, kabutihan ng kaisipan na di ka magpaparatang sa kapwa tao. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko, kaya kailangan tanggapin mong may Diyos. Kilalanin mong Diyos ay totoo at manalig kang Diyos ay makagagawa sa iyo. Habang hindi mo natatanggap ito, sayang lamang ang panalangin mo. Sayang lamang ang pagpapagal mo sapagkat ang tao, habang di mamamatay, lahat ng nagaganap sa kanya ay tuwirang magaganap yan. Subalit sa huling sandali, sa hangganan ng kaloob ng Ama, yaon ang iyong parusa. Buhay po ba ang Diyos? At siya ng Kristo. Ang pinaghahandaan ng Kristo ay ang kaligtasan mo, tao. Kung paano mo siya kikilalanin, tatanggapin at isasabuhay sa pagkatao mo. Hindi yaong sa labi, hindi yaong sa nguso. Sa nguso ka nagsasalita, wala sa puso. Buhay po ba ang Diyos? Paano mong nakilala ang Diyos? Paano nakilala ang Ama? Ang Kristo. Kung ang ginagawa mo'y labag sa Kanya. Mahirap yan, Apo Kunching. Napakahirap magbago. Sadyang mahirap, mga mahal ko. Tuwirang kong tinuturan sa inyo sa ganang katauhan nyo'y di nyo kayang magbago. Maging si Apo Kunching, hindi niya kayang baguhin ang sarili niya. Subalit ang nagpabago ay ang tinanggap niya. At ngayon ay sa inyo ay nangungusap na totoo. Katotohanan kung tinuturan, kung lahat lang ng tao ay ganap ang liwanag, ang dilim ay mapaparam, maghahari ang katotohanan. Sapagkat ang Espiritu ng katotohanan ang siyang nagbabadya sa iyo, siyang magtuturan sa mga nakikita niya, upang sabihin sa iyo, tao, ang nakita ko'y ganito. Kung paano ang Ama ay nagpapakatotoo, yaon ang dapat tupdin nyo, makipagtotoo ka, tao. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, paano masasabi ito ng pagkatao? Paano sasabihin ni Pedro kay Juan, Pedro, magbago ka, kung ang kanyang katao ay katauhang laman, at ang Espiritu'y wala sa kanya. Ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng kahiwagaan ay wala sa kanya. Ang pagkatao niya ang ibabahagi sa iyo. Kaya kapag nagkwentuhan ng parehas na tsismosa, napapalayo ang pag-uusap nila. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, kapag ang kapwa may Espiritu at kilala ang Kristo ang nag-usap, kapwa natatanglawan sila at nagliliwanag ang katauhan. Mga minamahal ko, at yan ang pagkakaiba. Nag-uusap na tao at nasa Espiritu. Hindi ka maunawaan ng damdaming tao, hindi ka maunawaan ng kaisipang tao, hindi ka maunawaan ng gawang tao, sapagkat iba ang gawa ng Espiritu, gawang kabanalan, gawang katotohanan, at puspos ng pagmamahal. Ikaw, tao, paano mong sasabihin iniibig kita, minumura mo? Katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, habang hindi ka naniniwala at nagtitiwalang ang Diyos ay Espiritu, at ang Diyos ng katotohanan ay nasa sa iyo, hindi mo kayang baguhin ang tao at di ka makapagbabago, tao. Kailangang manalig ka ng lahat ng ginagawa mo'y nakikita ng sinasamba mo. Kailangan magtiwala ka na lahat ng sinasabi mo'y naririnig ng sinasamba mo. Sapagkat habang hindi mo pinagtitiwalaan ito, wala kang harabas na magsalitang masakit sa kapwa mo. Sapagkat wala kang takot
nang dahil nasa pagkatao ka. Subalit, kapag ang Espiritu Santo ang naghahari sa iyo tao, ang banal na Espiritu, may takot kang sabihin ng masakit sa kapwa mo, sapagkat alam mo, ang masakit sa iyo ay huwag mong gawin sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? At kailanman tao, kapag nakita mong kahabag-habagang kapwa mo, na nagsisinungaling kapag ikay nasa Espiritu, nahihirapan ka tao, sapagkat nasa iyo na ang Espiritu ng katotohanan, kaya natatanto mo ang kasinungalingan ng kapwa mo. Kapag kaharap mo siyang nagsasalita ng di totoo, nasusuri mo. Ika'y tititi lang, subalit wala kang ituturan. Pagkat alam mong naghahari sa kanya'y katauhan, at kung lalabanan mo siya, hindi kayo magkakatugma. Sapagkat iba ang isip niya kaysa sa iyo, tao, na pinaghaharian ng banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't ang totoong may Espiritu, ang totoong banal na Espiritu ang naghahari sa kanyang katauhan, hindi mayabang makipaglaban, nakikipagtagisan ng talino sa Biblia, subalit sa gawa na may kulang siya. At kailanman maliwanag na tinuran, huwag kayong magbaha-bahaginan. Nang dahil sa galing at talino ng tao nagbabaha-bahagi ng karunungan, kaligtasan ba ang pagbabahagi ng karunungan? Madadala mo ba ang karunungan mong yaan sa langit? Hindi, mga mahal ko. Ang karunungan mo dito sa lupa ay panlupa, at ang karunungan mula sa Espiritu, yan ang daan ng katotohanan at ng iyong kaligtasan. Bakit? Sapagkat kung sumasayo ang banal na Espiritu, nababatid mong lahat ng nais ng Ama ang siyang magagawa mo. Magsusumakit, magsusumikap ka, kahit na ikay mahirapan, kahit ikay nasasaktan ng kapwa mo tao sa damdamin. Hindi ka lalaban sapagkat alam mo, ang gawa ng tao'y gawa ng tao, at ang gawang Espiritu marapat ipangibabaw mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko, kay buti ng Ama, ay dakila niya, naglalayon ka bang maging mabuti sa pananaw niya? Maglayon kang magbagot tanggapin ang Espiritu ng Ama. Dooy may lakas at tapang kang makibakat labanan mo't iwasan ang pagkakasala mo tao, sapagkat alam mo ng Ama mo at ang Kristong kilala mo ay banal. Walang banal na tao, subalit sa pakikipagrelasyon niyang totoo, nakapagbabagong ganap siya. Sa papaanong paraan siya nakapagbabago? Yaon na nga ang iba na ang damdamin mo, iba na ang isip mo, iba na ang pananaw mo. Hindi na ang gusto mo kapag nakita mo may kotseng bago ang kapwa mo at mayaman ka, bibili ka rin dahil nainggit ka. Ganyan ang tao. Subalit kapag ang banal na Espiritu ang naghahari sa iyo, nagugutom ka ba? Nauuhaw ka ba sa katauhan mo? Yaon ay papatayin ng Espiritu Santo, sapagkat ang sinumang lumagok sa dugo at kumain sa laman ng Kristo, nagbabagong katauhan, bagong buhay sa pagkilala, pagtanggap sa katotohanan. Paano mo maisasabuhay ang katotohanan kung di mo kilala ang katotohanan? Para matanggap mo ang katotohanan, kilalanin mo muna ang pinagmula ng katotohanan. Sino ang pinagmula ng katotohanan? Tao baga? Hindi tao ang pinagmula ng katotohanan. Ang katotohanan ay pinagmulan ay Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hindi na kailangan maglaban kayo tao. Hindi na kailangan mag-away kayo ukol sa karunungang nababatid nyo. Sapagkat sa pagkain man, mayroong ang pakiramdam niya masarap, sa panlasa niya ang ubas.
Mayroon namang sa panlasa niya at pandama niya ay masarap ang bayabas. Kung saan nasisiyahan ng tao sa bawat pagkain nila, yun ang gustong kainin, di ba ga? Kaya nga, kung sa Katolik ka nabuksan, kung sa Iglesia ka nabuksan, kung saan-saan pa, walang pakialam ang Diyos sa iyo kung saan ka nabuksan. Ang pinakikialaman niya kung nakikipagtotoo ka sa iyong pakikipag